Yon mga katropa, magandang gabi sa inyo, mga kasuki. Yan, nagbabalik na naman ang ating mga vlog na ginagawa dito, yung ating mga comment vlogs dito sa ating tinatawag na boses ng mga tindero, mga katropa. Siyempre, nandito na naman tayo sa loob ng ating maliit na tindahan na laging natin view. At ang aking buhok ay basa pa dahil ako'y bagong paligo. Napapansin ko lang mga katropa, pag ako pala'y bagong paligo, ako'y pala'y napapanot na. No? Pero, yan mga katropa. Yan mga katropa. Ngayon mga katropa, muli na naman tayo nagbabalik dito sa ating vlog. Comment dito sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Siyempre, usually ang ginagawa natin mga katropa, yung mga issue sa yung mga issue pinag-uusapan sa Senado, sa Kongreso at politika mga katropa. Pero sa mga susunod na araw mga katropa, itatry naman natin mag-vlog ng ibang mga issue. Pero patungkol pa rin sa Pilipinas mga katropa. Di ba? Alright? Tapos, bago nga para tayo sila mga katropa magsimula, baka naman pwede nyo consider mag-subscribe yan, sa ating channel para dumami ang ating mga katropa at kasuki. Pwede rin kayong mag-subscribe, mag-like. At syempre, share din mga katropa para naman medyo matulungan nyo kung lumaki yung community natin sama-sama. At syempre, ako ay ma-monetize. Yan mga katropa. Actually, itong vlog ko, kung ano-ano na ginawa ko dito mga katropa Nagsimula ako sa mga sales vlog. Pero hindi ko binubura mga katropa. Para makita nyo kung saan talaga nagsimula yung ating vlog. Do, sa mga panahon ito, tayo ay political comment vlog. Yan. Pero ang dating pinanggalingan natin mga katropa, tayo nag-motovlog, tayo ay salesman vlog, yan mga katropa. Pero sa channel na ito mga katropa, hindi ko binubura yan. Para makilala nyo talaga kung sino yung tropa na kausap nyo ngayon. Alright mga katropa. Alright. Kaya sa gabing ito mga katropa, ang ating susubaybayan at kukomentan ay yung kamakailang nangyari na congressional hearing in aid of legislation doon sa issue na kinasasangkutan ni Attorney Roque. Yan mga katropa. Siyempre, kung maalala niyo mga katropa, minsan nang inimbitahan ng Kongreso si Attorney Roque na umaten bilang resource person sa Kongreso, which is sinabi niya na hindi siya pwede dahil meron siyang prior commitment. Yan mga katropa. Tapos, yung second invitation ng Congress mga katropa, ay umaten na siya. Yan. Tapos tinanong ng mga congressman kung bakit siya hindi umaten. Sinabi niya nga na meron siyang prior commitment mga katropa. Pero ang problema, nag-imbestiga din mga katropa yung yung mga congressman at napag-alaman na si Attorney Roque na dating tawag dito, spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya yung nagsabi siya na meron siyang prior commitment mga katropa, pero wala naman pala mga katropa. Yan galit ako mga katropa, maingay yung aking alaga. Yan mga katropa. Kaya ibig sabihin doon pala sa parte niya mga katropa, talagang aminin natin sa hindi, talaga naman na nagsinungaling si Attorney Roque. Sinabi niya rin doon mga katropa na actually doon sa second hearing hindi siya pinapayagan ng kanyang doktor na umaten dahil tumataas ang kanyang blood pressure at tumasakit ang kanyang batok mga katropa. May pumipitik-pitik daw mga katropa. Yun na yung kanya mga katropa. Kanya katwiran yun. Pero hayag na doon sa unang hearing na hindi niya inatinan kung saan siya ay inimbitahan ng Kongreso para maging resource person, sablay na agad yung mga katropa kasi sinabi niya na meron siyang prior commitment. Nagbigay pa siya ng letter, nagbigay pa siya kung saan korte siya pupunta. Tapos nung nag-verify yung mga congressman mga katropa, wala naman para talagang hearing doon. Doon kitang-kita at hayag na hindi nagsabi ng totoo si Attorney Roque. Di ba mga katropa? Tapos doon nga siya, na-contempt siya mga katropa, tapos, ang tawag dito, hinatulan siya, binigyan siya ng contempt Yun nga yung nakaraan na tinalakay natin na for the first time, ngayon lang ako nakarinig na i-contempt ka ng Kongreso o ng Senado, di ba? Usually pag contempt 30 days yun o kaya 1 week mga katropa. O hanggang mag-hearing ulit. Pero kumbaga talagang naging special din si Attorney Roque mga katropa dahil nga sa dati siyang miyembro ng Kamara, dati siyang congressman, tapos naging pa siyang spokesperson ng dating Pangulo at isa siyang abogado.
At ikilala naman siyang tao, mga katropa, kaya kumbaga malambot ang puso ng mga congressman sa kapwa congressman, di ba mga katropa? Kaya ang imbis na 7 araw o 30 araw siyang hindi makakalabas sa kongreso sa pangangalaga ng kongreso, ay binigyan lamang siya ng 24 hours na contempt. Isipin niyo mga katropa, 24 hours. Ngayon, mga katropa, anong ginawa ni Atty. Roque? Siyempre, isinerve niya yung 24 hours. Kung na-contempt siya ng alas 6, mga katropa, lalabas na siya ng alas 6, di ba? Yung mga katropa. Pero hindi ko na matandaan kung anong oras siya na-contempt. Tapos hindi ko rin natandaan kung anong oras siya nakalaya. Pero matapos ng contempt o nakalabas na siya, mga katropa, alam niyo ginawa niya, mga katropa, nagpunta siya sa EDSA. Tapos nagtawag siya ng People's Power, mga katropa. Tapos sinasabi niya na mali yung contempt na isinagawa o parusang binigay sa kanya ng mga congressman. Nung nasa loob siya ng Congress, tinanong siya ni Congressman Barbers, tinanong siya na tingin mo ba may naniniwala ka ba na may kapangyarihan yung Kongreso na mag-contempt sa isang resource person at kapangyarihan ito ng Kongreso? Dahil bilang isang dating congressman, dapat alam niya yun, mga katropa. Alam niya yung hangganan ng karapatan o yung paghahatol ng contempt sa isang resource person. Alam niya yun dahil bilang congressman. Tapos sumagot siya, mga katropa, na yes, Your Honor, di ba? Ibig sabihin. Pero paglabas niya, mga katropa, rin sa Senado ay sa Kongreso, iba na yung pinagsasabi niya, mga katropa. Kaya nung nakaraan, binabatikos niya yung Kongreso nung nasa labas na siya ng Kongreso. Yan, mga katropa. Di ba? Ganun siyang klaseng tao, mga katropa, diretsahan tayo, di ba? Nung nasa loob siya ng Kongreso, nagsisinungaling siya. Hindi niya sinasabi totoo, mga katropa, kaya naiinis sa kanya yung mga congressman. Ngayon, mga katropa, pagkatapos nung contempt na yun, mga katropa, syempre, pinadala ulit siya ng sabpina para umattend ulit, mga katropa, bilang resource person. Tapos, pinapadala sa kanya yung yung SALN, mga katropa. Kasi, di ba, pag government official ka o government employee ka, nagpapasa ka ng SALN yearly. Para malaman kung magkano yung pera mo nung bago ka pumasok ng posisyon ng gobyerno at magkano yung pera mo nung nawala ka sa gobyerno, mga katropa. Ano lang naman yung mga katropa malaking bagay yon para makita kung sinamantala mo yung posisyon mo o hindi ba naging tapat ka sa tungkulin mo. Yun, mga katropa. Kasi syempre makita bigla kang yayaman, bigla dadami pera mo. Yun kasi yung issue, mga katropa. Kaya ngayong mga tropa, nung pinadalan siya ng sumpina, hindi na siya umaten 2 beses, mga katropa. Tapos nagpadala siya ng letter sa Congress na pinapabago niya yung nangyari, parang hindi na siya magpapasa nung SALN niya dahil hindi naman daw responsibilidad o hindi naman daw karapatan ng Kongreso na pagpasahin ng SALN ang isang resource person dahil sa hindi naman daw yun kaugnay dun sa pinag-uusapang issue. Yun sabi niya. Tapos, sabi niya, private individual na siya, kaya private din yung SALN niya. Hindi na siya dapat binubuklat dahil 2 taon na siyang wala sa gobyerno. Yun ang sabi niya. Siyempre, alam niyo naman, mga katropa, kung si Atty. Roque sinasabi niya yun, binabaligtad naman sa paniniwala ng mga congressman. Dahil siyempre, ang iniimbestigahan nila, mga katropa, yung mga nakaraan din. Siyempre, kasama yun. Hindi mo naman pwedeng imbestigahan yung nangyayari at yung darating pa lang. Di ba, mga katropa? Kasi kung yung nangyayari ngayon, hindi mo pwedeng imbestigahan yun. Tama ho ba? At yung parating na mga pangyayari, lalong hindi mo pwedeng imbestigahan yun kasi hindi pa nangyayari. Siyempre, normal lang na ang iimbestigahan ng Kongreso o ng Senado man ay yung mga bagay na nangyari na o naganap na. Diba? Kaya para sa akin, Atty. Roque, paano kayo imbestiga sa mga bagay na ngayon nangyayari o mangyayari pa lang? Diba? Yun lang naman yung katanungan natin. Diba? Paano kayo imbestigahan sa bagay na nangyayari pa lang ngayon at hindi pa nangyayari? Diba? Kasi wala pa. Siyempre, iimbestigahan ka sa mga bagay na nangyari na nakalipas, di ba? O yan, mga katropa. Kaya, yun, pinadalan na naman siya ng sumpina, hindi naman siya umaten. Yan, kung ano sinasabi niya. Pero pagka nasa labas siya sa Facebook niya, saka sa social media niya, talagang binibira niya dahil sabi niya nga, talagang binibira siya ng Kongreso, ng mga congressman dahil siya matapat na lingkod ni dating Pangulong Duterte, which is hindi naman, mga katropa. Hindi naman yun ang issue, mga katropa.
Ang tinatanong lang yung personal niya, salin niya. Oh, kasi nung ayon doon sa investigasyon ng Kongreso, mula nung pumasok siya mga katropa sa gobyerno, ang kanyang asset and liabilities mga katropa ay 100,000 lang plus, 150,000 plus lang. Tapos ngayon, nung huling yatang mga bahagi, naging millions mga katropa. 62 million yata yung mga katropa, medyo malayo. 'Di ba? Kaya, siyempre, hindi natin maiiwasan na babalikan yung mga pangyayari. Dahil kailangan kasi sa isang dating puno ng gobyerno o isang empleyado ng gobyerno, kailangan lang maipakita 'yon mga katropa. Normal lang naman 'yon kung wala kang tinatago. Pero hindi natin sinasabi na may kasalanan si Atty. Roque mga katropa kasi abogado naman 'to at alam naman niya yung batas. At siguro malaki naman siya sumingil sa mga kliyente niya. Marami naman siya mga kliyente na mayayaman siguro. Kaya hindi rin natin alam. Kaya yung question naman ng pagtaas bigla ng kanyang SALN o pera from 2016 mga tropa hanggang ngayon, kailangan lamang na alamin. Okay lang naman yon kung talagang legal yung ginagawa mo, walang dahilan para matakot ka. Kasi sabi ko nga sa inyo mga katropa, yung mga pangkaraniwang taong kamukha natin o pangkaraniwang empleyado, buwan-buwan binabawasan tayo ng tax. Kung minimum ka o below minimum ka, wala kang tax. Pero pag above minimum ka mga katropa, may tax ka. 'Di ba mga katropa? Kaya yun. Kaya kung tayo ang simpleng mamamayan, maliit na empleyado sa isang maliit na kumpanya, kinakaltasan o inaalam ng gobyerno ang ating kita para yung mga tao na nasa mas matataas na posisyon sa gobyerno ay hindi malaman. Kaya nga may SALN. Yan mga katropa. Ngayon mga katropa, sa bagong hearing ng Kongreso, dito, muli na namang naglabas ng warrant. Ayan, no? Tapos, iniutos ng Kongreso na i-detain si Atty. Roque sa Senado. Actually, yung unang mga katropa, yung unang bahagi nito, sinabi nila na, baka nandito mga katropa, antay natin. Alright. Ito na. Tagal, no? Pasakali, grabe. Yes, Congressman Flores. Mr. Chair, as extensively discussed by Congressman Ministro, stating the grounds why we are in the right as far as our request for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this mga court. katropa. Ayaw niya I move, mag-submit. Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to Contempt. submit the documents subject of the subpoena to Susticom. Yun yung yung SALN mga katropa. Manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. Number mo, 246. There is a motion to Si cite Congressman Flores. Attorney Harry Roque in contempt. Yo, and contempt. This was duly seconded. Yan. Are there any objections? Hearing none, the Walang motion is carried. walang Just for clarification, yan. we are citing Attorney Harry Roque in violation of Section 11 Yan. D. Yan. Paragraph D. Paragraph D, Mr. Chair, for refusing to comply with the subpoena to Susticom and to submit the documents we requested of it, Mr. Chair. Oh, Now, yan. Mr. Chair, Yun in yun, addition, yun yun. Mr. Chair, I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. Kasi mga katropa, ang issue talaga dito, kasi pinagpapasa ng Kongreso si Atty. Roque ng SALN niya. Ito kasi yan mga katropa Kung lumaki yung SALN ni Atty. Roque from 150,000 to 62 million, syempre, magiging malaking issue to kasi biglang dumami yung kanyang kayamanan. Diba mga katropa? Ngayon, kung isasubmit niya yung kanyang SALN o yung pera niya na meron siya ngayon, di ba mga katropa, ang mangyayari, yan, mag-uusapan talaga ng malaki yan, saka magdadaan talaga sa matinding investigasyon yan. Ngayon, kaya siguro ayaw niyang i-submit. Pero kung hindi naman siya magsasubmit mga katropa, ang mangyayari naman mga katropa, i-contempt naman siya ng Kongreso. Di ba ibig sabihin mga katropa, pag magpasa man siya o mag-submit man siya ng SALN niya sa Kongreso, in both things nasa sa masamang kalagayan. 'Di ba? Wala siyang choice. Kaya sabi nga you choose the lesser evil, 'di ba mga tropa? Yun 'di ba? Kasi pag nagpasa siya ng SALN niya,
sigurado mabubuklat lahat kung saan galing to, tatanungin siya, bakit biglang lumaki yung yung saliin mo, biglang lumaki yung meron ka, na samantalang yung 2018 o 2016, ito lang yung pera mong diniklara mo, 100,000 plus, tapos ngayon na after your stint with the government as a spokesperson of ex-President Duterte, biglang lumaki yung yung pera mo. Siyempre maki-question yun, huhukahin yun, yun yung mga katropa. Ngayon, pag hindi naman siya nagpasa mga katropa, yan yung mangyayari. Iko-contempt siya ng Congress at lalabasan siya ng warrant of arrest. Kaya yun, ang mangyayari mga katropa, both ways, both side, nasa hindi magandang NC Attorney Roque. Yan mga katropa. Pero narinig ko sa isang vlog, sabi niya nga na haharapin na lang niya yung kaso sa korte, mga katropa. At wala daw karapatan ng Kongreso na magpasya, kundi ang korte lamang ang pwedeng magpasya at magsabi kung ano talaga yung dapat. Which is sinabi na yun ni Kibuloy mga katropa. Haharap mga katropa. Yan mga katropa. Tignan natin. There is a motion to detain Detain. Attorney Harry Roque as long as this committee conducts its hearing, Mr. Chair, until we terminate, or Nako. until he submits the documents required of him. Yes, Mr. Chair. And this was duly seconded. Are there any objections? Walang Hearing nag-object. none, the motion is approved. Naku, approve. Walang motion mga katropa. Congressman Mr. Chair, Abante. Mr. Chair, Yan, maganda to. in addition, Yan mga katropa, pakinggan nyo yung sasabihin ni Congressman Abante ng Maynila mga katropa. Pakinggan nyo, joke to pero nakakatawa. to what Congresswoman Luis Cruz said, Yan. ito pong si Harry Roque is actually a person with a two-faced Two-faced. attitude. Dalawang two-face attitude. Dalawang muka. This representation recognizes that we have a full plate and that we need to Okay, hear mga the tropa. testimonies of resource persons who have been invited to our hearing today. But I feel compelled to raise a matter that I believe should be addressed by this honorable body. Isa sa mga iniimbita natin sa ating inquiry, Yan mga tropa. si Atty. Harry Roque. Hindi lang po siya dating presidential spokesperson, he is also a former colleague of ours in the House of Representatives. At dahilan dito, we were very kind to him. Yun, totoo yun. Our They are very Deputy kind. Speaker Totoo yun even mga tropa. asked him only to be detained for 1 day. Oh, We 24 should even hours. question that, Walang ganun. Mr. Chair. Kalahin mo, So, in the 24 hours course ka of lang our ikukulong. hearings, Saan ka pa? Atty. Roque was cited in contempt on August 22 for being untruthful about the circumstances surrounding his absence during our Yan. August 16 hearing. Yan. After being detained and after apologizing to the members of the House, Atty. Roque then went on Facebook and posted, and I quote, Yun yung sa EDSA mga katropa. Nagyaya siya ng People "The Power. contempt ruling smacks of abuse of power and Walang political tao. harassment against Meron doon langaw sa Constitutional flyover. critic like me." Sila lang. End of quote. Ay napaka-doble cara naman pala. Doble ni Atty. cara. Harry Roque, Oh. Mr. Chair. Yan. I find this disturbing Yan. because if I remember correctly, Atty. Roque was asked if he recognizes the power Yan. of the House to hold Yan. him in contempt. Yan. And he Oo said daw. yes. But the moment he was no longer in our presence, Mr. Chair, he went out and publicly questioned the contempt Yun, ruling and sa accused EDSA us yun, mga of katropa. abusing this power. I believe that we cannot countenance such behavior, Mr. Chair. Naging mabait pa tayo sa kanya. Oo, bait talaga I even nila. asked if the Quad Committee Pag iba yun, 30 days would hold yun. in abeyance the contempt Oh, charge. di ba? Just because we were actually kind to him. So this manifestation Totoo yun mga is tropa. being spoken Bait talaga today nila. to inquire if the statements made by Atty. Roque outside our hearings should be grounds to hold him also in contempt, Mr. Chair. Thank you. Yun, ramdam na ramdam niyo mga katropa yung sinabi ni
Congressman Abante. Kasi talagang yung ano sa totoo lang naman, yung content na binigay sa kanya parang lokal. Bulaan lang yan mga katropa, masabi lang yung content kasi nga, dati siyang miyembro ng ng Kongreso. Kaya binigyan siya ng courtesy ba, ang tawag ng mga katropa, courtesy. Tapos, despite na yung courtesy binigay sa kanya at naging lenient at napaka-soft nung decision ng Congress sa kanya dahil niya dati siyang former colleague ng Kongreso, baligtad pa yung naging balik ni Roque, di ba? Kaya ramdam na ramdam mo yung feeling na sinasabi ni Congressman Abante na binigyan ka na ng pabor, due diligence dahil dati kang congressman, di ba? Utmost respect dahil dati kang congressman. Tapos despite na binigyan kanila ng ganong pribileyo mga katropa hindi naman matawag na pribileyo talaga sa kanya yun kahit paano di ba? Tapos ganun pa yung ginawa niya na parang sinasabi niya na lahat ng ginawa sa kanya ron mali. Yan, tuloy natin mga katropa. Maganda pa rin mga katropa sasabihin ni Congressman Abante i-detain si Attorney Roque sa Mandaluyong do sa kulungan ng mga babae. Congressman Abante, yes, I believe we can defer discussion on that particular manifestation at the moment because we have just cited Attorney Harry Roque in contempt for violating Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which states that failure to submit subpoenaed documents before the committee is a ground to cite him in contempt. So for the meantime, since there was already a motion that was approved unanimously by the body, another motion is also is appropriate and to where he will be detained. Yan mga katropa, pakinggan niyo mga katropa. Mr. Chair, yan mga katropa, sabihin niya I Abante. submit to the motion of Congressman Flores. And I would want to make a motion that Attorney Roque should be detained in the Women's Correctional. Women's Correctional. Doon na lang sa bikutan natin. Mr. Chair, sorry po sa pagkakamali. Ilalagay siya sa Women's Correctional sa Roque. Ano ibig sabihin niya doon? Congressman Kim. Kawa sila. In deference to Attorney Roque being a former member of this House, Mr. Chair, I move that he be detained in the House premises, Mr. Chair. Yan mga katropa, narinig niya, sabi ni Congressman Abante na Maynila, ipopropose niya na i-detain daw si Attorney Roque sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Kulit naman, di ba? Ang kulit di ba? Pero may meeting yung mga katropa, kayo na bahala bumasa. May meaning yun. Di ba? May meaning yun? Ayan. The motion. Okay, there is a motion to detain him. Sa women's, Attorney Harry Roque. Saan? At the House Mabait na naman sila. Detention Facility. Doon pa rin siya ikukulong, i-detain sa ikukulong sa Kongreso. No objection. Mabait talaga ito mga congressman. Pero si Abante gusto niya ipakulong si mga tropa. Gusto ni Congressman Abante na Maynila na ipakulong daw si Attorney Roque sa sa Women's Correctional sa Mandaluyong, ng babae. Bakit kaya niya sinabi yun? Tapos sila lahat Yan mga katropa, di ba? Akalain mo, lahat ng pabor di ba? Nakita mo naman yung pabor, yung hindi kanila itinuring na kung ano pa man, di ba? Although iniimbestigahan kanila. Yung courtesy, binigay naman sa'yo bilang dating congressman, bilang magaling na abogado, sabi niya. Di ba? Tapos bilang dating spokesman ng dating presidente Rodrigo Duterte, di ba? Lahat naman pinainggan naman siya. Kaya lang, doon sa mga panahon, yung isang pag-ating niya sa Kongreso, hindi siya umatin ng first hearing, nagsinungaling na siya, mga katropa. Sabi niya, may hearing siya, wala naman pala, na-check yun ng Kongreso. Na, mapapanood niya sa ibang vlog yung mga katropa, talaga namang pinatunayan ng mga congressman na nag-check sila sa korte kung saan sinasabi ni Roque na meron siyang hearing, wala daw schedule. Yan, di ba? Isa yon. Tapos pangalawa, kung naalala nyo, tinatanong siya kung bakit kasama niya si Sandra na nagpunta sa PAGCOR
tapos nagbayad ng 200 million, tapos sinasabi niya na he is only representing yung yung isang kumpanya, yung Whirlwind na nagpapaupa lang, pero sinabi naman ni Sandra ko na na siyang kasama, pero ang nakakatawa doon, ang binayaran nilang utang mga katropa, yung utang ng Lucky South 99, di ba? Yan. Tapos dumating sa puntos na tinanong siya kung bakit yung salin niya historical wise mababa yung ang sinagot naman niya, nakapagbenta sila ng property doon sa Parañaque, sa United Parañaque, kaya ganun kalaki. Kumbaga may nabenta silang bahay. Pero yun mga katropa, di ba? Para may binenta siyang bahay, yung nakatwiran niya, may binenta silang bahay na property ng kanilang family, kaya nagkaroon sila ng ganung kalaking pera. Which is dapat yun supported by papers, di ba? Halimbawa, sinabi mo nagbenta ka ng bahay, o yung nagkaroon kayo ng yung mana nyo, tapos binenta nyo, kailangan ilabas niya rin na asan na yung deed of sale nyo na pagkabenta nyo. Di ba? Para mas maliwanag. Ngayon, kung 62 million ba yun, o 100 million ba yun, o 200 billion ba yun, wala namang magiging problema dun mga katropa kung meron kang pertinent documents na maipapakita upang patunayan ang iyong mga sinasabi totoo. Di ba? Pero napakahirap mga katropa kung sasabihin mo lang verbally, pero hindi ka masusupport ng pertinent documents, ng mga dokumento na magpapatunay na meron kang nangyaring bentahan. O meron ba talagang property na binenta? Yun mga katropa. At sino bumili at sino nag-sell. At magkano yung halaga na kaakibat ng bentahan. Kasama yun mga katropa eh. Madali naman magsabi na nagbenta ako eh, di ba? Pero asan yung binenta mo mga katropa? Parang ganun yung usapan. Tapos the fact na na hinihingan ka ng SALN, which is normal lang naman yun sa mga dati o kasalukuyang government employee, normal lang yun. Eh, ba't ka naman matatakot na ipakita yung SALN mo, di ba? Sinasabi nga ni Atty. Roque na hindi daw yun pwede dahil siya 2 years ng private individual. Kaya private yung kanyang financial, di ba? Pero sabi ko nga kanina, ang iniimbestigahan naman dito mga katropa, yung mga nangyari noong nakaraan, di ba? Siyempre, malalaman mo yung mga nangyari noong nakaraan kung ano yung tama at mali at idudugtong mo sa kasalukuyan na hindi mo pwede idugtong sa parating pa lang. Yan mga katropa, di ba? Normal lang yun. Halimbawa, meron kang ginawa nung nasa gobyerno ka pa. Tapos, halimbawa, mayaman ka. Tapos, naghirap ka. Nakapagtaka ba yun? Oo, nakapagtaka yun mga katropa. Di sabihin mo, kaya ako naghirap kasi dinunit ko lahat ng pera ko doon sa mga tao kasi wala naman akong pupondo. Pwede yun, di ba? Oo. Ngayon naman, ang pinakamahirap mga katropa, yung mahirap ka, yayaman ka. Lalong nalaki yung assets mo. Yun lang naman yung tanong doon mga katropa. At karapatan din naman nating malaman yun mga katropa bilang simpleng mamamayan, kamukha ko. Diba? Kamukha ko, kamukha nyo. Kamukha ng maraming Pilipino. Hindi naman po lahat ng Pilipino mga katropa ay mayaman. Diba? Mas marami tayong mahirap mga katropa. Na dapat karapatan din nating malaman kung anong nangyari o anong nagaganap sa mga empleyado o mga kawani ng gobyerno na minsan ay naging bahagi ng gobyerno at naging bahagi ng ating mga buhay. Diba? Hindi na porkit na private ka na kasi wala ka na sa gobyerno, wala nang pakialam yung gobyerno o yung tao o yung simpleng mamamayan sa mga nangyari nung ikaw ay nandun pa sa gobyerno. Normal lang yun, malaman yun. Siyempre, katakataka nga naman yun na ayon sa mga congressman sa hearing na dati yung 100,000 lang yung asset mo, asset and liabilities. Tapos, nung nawala ka sa gobyerno, nag-flourish yung yung assets mo. Siyempre, ganun talaga. Kaya nga may tinatawag na SALN para malaman, di ba? Which is tama naman yun. Counter-checking yun mga katropa. Kasi kung hindi mangyayari mga ganung bagay, yung ibang mga magsasamantala, hindi natin sinasabi na si Secretary Roque yun o si Atty. Roque, hindi natin sinasabi yun. Yung mga ibang kawani ng pamahalaan na magsasamantala sa kanilang posisyon na dating medyo hindi naman ganun kayaman at pag-alis ng gobyerno napakayaman na, normal lamang yun na ma-check, di ba? Anong problema dun kung wala ka namang ginawang masama at malinis naman ang iyong puso't damdamin, wala kang dapat ikatakot. Sabi nga ni Kibuloy, di ba? Haharap ako sa korte. Diyan nagtago, di ba mga katropa? Nung nasukol, sa kasubuko, di ba? Sasabihin, sumurrender. Ayan, parang ganun mga katropa, di ba? Ngayon, ang sinasabi naman ni Atty. Roque,
hindi siya harap sa Senado kasi magpapahil siya ng pagtutol sa Supreme Court o sa Department of Justice, mga katropa. Malamang hindi sa Department of Justice kasi nandun si Remulla, mga katropa. Kaya malamang magpapahil din sa Supreme Court, mga katropa, para mapigilan yung ginagawa. Pero malaman natin yan, mga katropa, sa mga susunod na panahon kung ano mangyayari, kung maipatutupad ba yung order ng Kongreso na siya'y arestuhin at ikulong sa Kongreso. Tapos ang pagkakakulong niya hindi binigyan ng date hanggang matapos po yung investigasyon ng Quad Committee. Kung 5 buwan yun bago matapos yung investigasyon ng Quad Committee in aid of legislation, 5 buwan din siya di makalabas doon, mga katropa, sa Kongreso. Sabagay, pwede naman siya mag-file ng consideration, mga katropa, kung may sakit siya, gano'n. Pero definitely, panonood natin, mga katropa, sa mga darating na araw kung magiging effective yung nilabas na arrest ng utos ng Kongreso na hulihin si dating spokesperson Harry Roque at dalhin sa Kongreso. Yan, di ba? Malalaman natin niya kung magiging epektibo ba yung karapatan o kapangyarihan ng Kongreso na dalhin at ikulong si Atty. Roque sa Kongreso. Diba? O pipigilan nito ng batas na ayon naman kay Atty. Harry Roque. Diba? Kasi ang Court of Last Resort ni Atty. Roque, mga katropa, dun sa korte, si ang congressman ng mga katropa, ang Congress, ay may karapatan naman mag-contempt o magpalabas ng warrant of arrest. Diba? Ngayon, malaking pag-aaral yung mga katropa, matututo tayo bilang simpleng mamamayan. Malalaman natin ngayon kung ano ba mananaig, yung utos ng Kongreso o babalin ito ng korte na puntahan yan ay aantay natin sa mga susunod na araw. At syempre, aantayin din natin yan para malaman natin kung ano talaga yung mangyayari. Di ba, mga katropa? Alright, di ba? Pero huwag nyo kakalimutan, mga katropa, sinabi ni Congressman Abante na dapat daw ikulong si Atty. Harry Roque sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Bakit kaya? Kaya yan ang katanungan. Yan din, mga katropa, ang title natin. Gusto ipakulong ni Congressman Abante si Atty. Harry Roque sa Mandaluyong Women's Jail. Yan, mga katropa. Alright, mga katropa. Sige, sa mga mga katropa, magbabalik tayo sa mga susunod na vlog natin. Sana huwag nyo kalimutan na mag-like, share, at subscribe sa aking channel para dumami naman ang ating ang ating community. Yan, mga katropa, di ba? Huwag nyo kalimutan, mag-like kayo, malaking bagay sa akin yan. Tapos, mag-share kayo, malaking bagay, mga katropa. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod, isa lang masabi ko sa inyo, bye-bye. Yeah.